Hey Mal, I just thought of doing more of an online rally, and I just want to get your help. We can probably start the trend where people would record a message that goes like this: Dear ICC and international community, my name is Joshua, and I am a Filipino, and I am supporting our former President Rodrigo Roa Duterte, who was illegally arrested. So this way we can actually prove to the world that we are real Filipinos who support our former president, and we are not paid trolls hiding behind some pseudo names and fake accounts. Yeah, what's your thought around it? I really want to do this and want to make this a trend for all supporters, instead of just putting our posts, our pictures in our profile. We just also want to put videos. Para po sa akin mga kababayan, it doesn't make sense. It will not make sense kasi sa pagkakaunawa ko po, mananawagan sila or magsusumbong sila sa ICC para sabihin na merong unlawful or hindi nasunod na procedure, due process sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Magsusumbong sila sa ICC. ICC mismo ang Korte ng ICC ang nagpalabas ng arrest warrant. Nakipag-coordinate sila sa Interpol para maaresto si dating Pangulong Duterte. So kung gagawa sila ng ganyang panawagan na parang magsusumbong sila doon sa sinasabi nilang maling pagkaka-aresto sa ICC, para sa akin, anong niyan? Anong may tutulong niyan sa inyo? Magsusumbong sila or mananawagan sila sa ICC para sabihin yung mali sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Sa ICC nila isusumbong? ICC nga po ang nagpa-aresto, nakipag-coordinate sa Interpol, no? So, parang 'di ba, common sense lang, no? And make it make sense talaga kasi para po sa akin it doesn't make sense, no? Ano patutunguhan 'yan? Isa pa, yung sinasabi ni Nicholas Kaufman na abogado po ni dating Pangulong Duterte, yan din yung narrative niya eh. Yan din yung gusto niyang palabasin eh, no? Na makakalaya si dating Pangulong Duterte dahil ang ilalaban nila is yung parang mali sa due process sa pagkaka-aresto. Alam niyo, sa totoo lang, no, tatapatin ko kayo mga DDS, no? At sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Sa tingin ko po, pinapaasa lamang kayo ng abogado nyo, si Nicholas Kaufman, no? Kitang-kita naman po na kahit sinong abogado ang tanungin mo, maliban kay Nicholas Kaufman at mga abogado na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, kitang-kita na wala pong patutunguhan niyang ganyang pinaglalaban. In my opinion, aminado ako, hindi naman po ako legal expert, no? Pero in my practical opinion, kahit pa may makita pong mali sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, hindi naman basta-basta i-dismiss ng ICC yung mga kasong isinampa sa kanya ng biktima, no? Hindi nila basta-basta itatapon yung ilang taon, halos 8 taon or 7 taon nilang paghihirap, no? Para makapag-build ng case. Hindi nila basta-basta itatapon lahat ng ebidensyang nalikom nila, naipon nila, at hindi nila basta-basta itatapon lahat ng testimonya, no, ng mga reliable resource persons and witnesses. Hindi nila basta-basta itatapon yun just because may maling procedure or may procedural error sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa tingin ko nga po, no, sa tingin ng marami at ng mga eksperto, wala naman pong mali. Pero let's put it that way. Sabihin na natin, okay, tama kayo, may nakitang mali, may loophole, may butas, no, sa pagkaka-aresto. But then again, ang ICC, no, in my practical opinion, korte pa rin yan. At ang korte, naninimbang. Tinitimbang nila, no, kung ano ba yung mas mabigat, no? Kung akong tatanungin nyo po, mas mabigat po yung pinaglalaban ng mga biktima. At hindi po nila babaliwalain yon, hindi babaliwalain ng korte ng ICC yung pinaglalaban na yon na sinasabing libo-libo na kaso ng EGK represented by 43 cases, no? Isa pang usapin yan eh. Kasi ang nirareklamo ng mga DDS, bakit 43 lang naman pala yung sinampang kaso? Bakit sinasabi 30,000 or 3,000 yung EGK cases, no? Correct me if I'm wrong, nakalimutan ko po yung figure, basta libo-libo yon. So again, ayun na naman po sila, no? Diyan na naman po sila nagbibigay diin. Pinaluwanag na, kahit si BP Sara, sinabihan pa niyang BO yung abogado ng prosecution, no? Parang hindi siya abogado. Dapat alam niya, at I think alam niya to, no? Ayaw lang niyang tanggapin, no? Kaya 43 cases yung isinampa, yung po ay magre-represent sa sinasabing libo-libong EGK cases, no? Kasi nga po, ang kailangan lang naman talagang patunayan ng prosecution dito ay yung pattern of killings at saka systematic
state-sponsored killings, no? Tsaka kailangan patunayan talaga na yung mga vigilantes na nag-execute ng summary executions ay parte ng kapulisan noong panahon po ni dating Pangulong Duterte. So, kailangan lang patunayan na may pattern of killings at saka merong systematic state-sponsored killings, no? At yung tinatawag na reward system para mahatulan ng guilty ng crimes against humanity, no? So, huwag niyo sabihin 43 lang yan, no? Or kahit isa lang yan, huwag kayo dong magtuon ng pansin kayo talaga mga DDS, no? Kung ano yung masisilip yung maliit na butas, palalakihin nyo para lamang ma-dismiss yung mas mabigat or mas mahalaga na pinaglalaban, no? So, going back, kahit pa sabihin nga natin na merong mali sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, titimbangin pa rin niya ng korte, titignan nila kung yung ba ay magiging ground para i-dismiss lahat ng kanilang pinaghirapan, itapon lahat ng kanilang pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng maraming taon, itapon lahat ng ebidensyang nalikom, itapon lahat ng testimonya ng mga witnesses, sayangin ang kanilang mga nagastos, at pauwiing luhaan ng mga sinasabing biktima, no, mga pamilya ng biktima ng EJK dahil lamang doon sa sinasabi niyong procedural error sa pagkaka-aresto. Sa palagay niyo, ganun kababaw ang ICC? Ganun kababaw mag-isip ang ICC kagaya niyo? Kaya nga, maraming sinasabi mukhang pinapaasa lang po ni Nicholas Kaufman ang kampo ni dating Pangulong Duterte at ang mga DDS, no? Again, kahit pa may makita kayong mali sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, hindi nila basta-basta babaliwalain o itatapon lamang ang pinaghirapan ng mga biktima ng prosecution ng mismong ICC, ang matagal na panahon nilang pag-iintay para lamang mapag-aralan, magkaroon ng pagdinig sa mga kasong isinampa at nang malaman kung guilty ba or innocent si dating Pangulong Duterte. Hindi nila itatapon yun, no? Hindi sila ganun kababaw. Korte yan. Titimbangin yan, maninimbang yan, at titingnan niya kung ano yung mas mabigat at mas mahalaga at mas importante. Pero again nga, so far, sa mga narinig ko na nagdi-discuss niyan at nagpapaliwanag ng mga eksperto, wala naman daw silang nakitang mali or procedural error pagdating po sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. And ako, in my opinion, kayo mga DDS, huwag kayong masyadong umasa sa pahiring ni Senator Amy Marcos, no? Kahit ito talagang may malaking dagok sa admin ni President Marcos Jr., no? Hindi ko rin talaga maintindihan si Senator Amy. Huwag kayong masyadong umasa sa kanya dahil yan ay in aid of legislation. Hindi yan in aid to bring back former President Duterte, or hindi rin yan in aid to acquit, no, si dating Pangulong Duterte. In aid of legislation lamang yan, no? So, wala talagang masyadong maitutulong yan, no? So, si Senator Amy, sana naman, no, magkaroon siya ng realization, hindi ito nakakatulong sa kanyang kapatid, no? So, yun lamang mga kababayan, no, sa mga DDS, sinabihan na kayo ng inyong sinusuportahan, si Tatay Digong nyo, na huwag niyong pakialaman ng legal aspects ng mga kaso niya, dahil siguro siya, bilang abogado, sabi niyo nga, matalino siya, master tactician, strategist, chess master, nauunawaan niya na hindi nakakatulong ang mga ginagawa niyo sa kanyang legal battle, no? So, yung pananawagan niyo na naman sa social media na yan, mukhang magiging dagok na naman yan sa laban ng inyong Tatay Digong, no? So, sana mag-isip-isip kayo, and yung panawagan, make it make sense, no? Mananawagan kayo sa ICC para sabihin sa kanila na may maling ginawa ang ICC din, no? So, ano yun? Diba? Parang niloloko nyo naman yung sarili nyo. So, salamat sa panonood. Sana po yung makapag-comment kayo at malike nyo ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.